Hello everyone, hello grade 8. We're going to discuss the lesson 3 or lesson 1 of unit 3 entitled Navigating the Waters of Legislation. Ano ba yung mga pag-aaralan po natin dito? Ano ba yung mga batas na pinapairal sa water conservation or maritime conservation? So wag natin patagalin pa. Let us discuss muna yung ating learning objectives. Yan. Recognize the significance of RA 10654 in preventing illegal fishing activities and promoting sustainable fisheries management. Ayan. Tandaan niyo po yung RA 10654. Ayan. Develop an awareness of the legal framework governing fisheries in the Philippines and its impact on conservation and industry practices. Explain the regulations regarding the importation and exportation of fish and fishery products. Identify the legal requirements for aquaculture practices, including pollution control and adherence to good aquaculture practices. Last, discuss the regulations on fish capture, focusing on the use of the fine mesh nets, management of overexploited areas, and protection of rare species. Those are the learning targets. Let us begin by exploring why legislation is essential in managing our fisheries. Today we'll focus on Republic Act 10654, which addresses illegal fishing and promotes sustainable practices. Yeah. So, mahalaga po ang RN 10654 sa pag-strengthen, Strengthen fisheries management and conservation. Okay, pag sinabi natin fisheries management, mina-manage po yung pangingisda. Okay po. Ibig sabihin lang po noon, pag pag pinayagan kasi na walang regulation ang pangingisda, ano magiging, ano noon, produkto, ano magiging ending, ay di mauubos ang isda. Ano po? Hindi na dadami, mauubos, magkakaroon po ng extinction sa mga isda. Yun yung pinakamalalang mangyayari. Kaya kailangan ng tinatawag na conservation. Ayan. Kino-conserve po ulit. Okay? So, dito po sa preventing illegal fishing, meron po tayong halimbawa po ng illegal fishing, kagaya po ng fishing without license, walang lisensya sa pangingisda. Po. Next, fishing in restricted areas. Sa mga pinagbabawal na lugar, nangingisda pa rin. Bakit kaya pinagbabawal? Siguro po dahil nandun po yung mga pa-extinct na po ng mga isda na namumuhay. So ano pa? Use of prohibited gear, yung paggamit ng mga pinagbabawal na kagamitan sa pangingisda, kagaya po ng mga explosive, granada tuloy, mga explosive. Catching undersized fish, inuhuli pati maliliit. Exceeding quotas, so may mga quota po dapat, may mga um, limit ng mga dapat na hulihin. So impact of legal fishing, una muna, ecosystem degradation. Ayan, kaya naging degradation sa ecosystem. So pag namatay po yung mga isda, wala na pong kakainin yung mas malaking isda. Pag namatay, pagka ganun po nangyari, magtutuloy-tuloy po yung pagkabatay at pagkawala po ng mga species. Ano pa? Depletion of fish stocks. So kapag namatay ang mga iba't ibang uri ng isda, bababa po yung mahuhuli, bababa po yung supply, bababa din ang stock. Economic losses, o pag bumaba yung stock, bumaba yung supply, maraming demand, wala na bang nai-supply, bababa ang ekonomiya kasi kukunti ang maibebenta. Kaugnay din po nun yung food insecurity. Bakit po? Kasi nga, ang mga tao ngayon ay umaasa po karaniwan sa um, marine animals. Yan, kagaya po ng mga isda. Dahil mas mura nga naman kumpara sa ibang mga bilihin. Ayan. So kung wala silang mabibili, baka iba na yung mabili po nila. Social conflicts arising from competition for resources. Ito, kagaya lang, ang example na lang po natin dito ay yung China versus Philippines na nag-aangkinan doon sa tinatawag na sa atin sa West Philippine Sea, sa Scarborough Shoal, yung mga ibang part pa noon.
na tinatawag din namang South China Sea. So, inaangkin po nila na sa kanila po yun. Kasi nga mayaman po sa likas na yaman. Yun po. So, sustainable fisheries management, ang mga ano po nito ay regulated fishing efforts. So, dito po pumapasok yung quotas, seasonal closure, gear restrictions, yung liwanag natin kanina, habitat protection, conservation of critical habitat, ganito lang po yun kanina, sa fishing restricted areas. Yun din, science-based management and community involvement. So, yung mga research po na ginagawa through marine exploration, ayan. Ito po yung mga legal framework overview, mga batas patungkol sa pangingisda, yung mga management, ano, sa fisheries management. Una muna yung RA 8550 o yung tinatawag na Philippine Fisheries Code of 1998. RA 10654, ito na yung dapat nating magpag-focus sa amendments to combat IUU fishing. Ibig sabihin ng IUU, illegal, unreported, and ano isa? Ayan. Unreported, illegal, ano? Ay, illegal tuloy. Illegal, unreported fishing. Ayan. Wildlife Conservation Act, RA 9275 Clean Water Act. Ayan. So ito po yung mga agencies na nangangalaga po sa katubigan po natin, ano? BIFAR, ayan, BIFAR Management, Licensing, pagpapalisensya. Ayan. DENR, Environmental Protection. Okay. Pollution Control. PCG, Maritime Law Enforcement. Okay. And last is yung mga LGU po natin, Local Fisheries Management. Tandaan niyo po yung mga keyword po na yan. O, aquaculture regulation tayo. Section 7, pollution control measure for aquaculture. Section 112, adherence to good aquaculture practices or yung GAP. Asa na nga po yung RA 10654 o sa IUU, sa amendments o mga basta IUU. Mga ngalaga dun sa mga IUU, illegal unreported mga fishing. How does RA 10654 amend the existing RA 8550 in Philippine Fisheries Act? Yan, siyempre, minamanage naman nila parehas. Yun lang yun. Why is RA 10654 essential to the sustainability of our fisheries? So, minamanage nga po niya. Marami mga batas na may mga kaukulang batas po yun. Kabawalan. So, dahil sa mga kabawalan po na yun, namamanage po, nakakonserve ang marine ecosystem. So let's delve into the specific regulations on fish capture outlined in RA 10654, focusing on the use of fine mesh nets and the protection of endangered species. Hindi mo tayo sa fish capture regulation. Nakapaloob din po yung section 93. Yan. Restriction on fine mesh nets to protect juvenile fish. So dapat po ay may sapat po na laki ang fish nets para hindi po mahuli pati maliliit na isda. Sa Section 94 naman po, management of overexploited areas with conservation measures. Ito po about sa conservation. Ano po? Hindi na dapat po inuhlihan yung mga conservation areas or restricted areas. Next is yung RA 102, protection of rare and endangered species. So bawal na po hulihin yung yung mga endangered species po natin. Yun ang po nilalaman ng Section 102. So regulation on import and export tayo. So procedure, bakit po mahalaga? Kasi kapag nag-import tayo, para saan pa yung mga locally natin, di ba? Locally produce. Pag nag-export naman nag-export, mawawala naman tayo ng supply dito sa bansa po natin. So procedures for legal and sustainable trade, compliance with international standards and monitoring by BIFAR. So compliance and penalties, importance of compliance, protect ecosystem, public health, and fishery resources. Penalties, fines, imprisonment, pagkakulong, license revocation, matatanggal lisensya,
product seizure. Kapag kapares-paralisa ng produkto, hindi na makakapag-produce. Yan. So as we conclude our lesson, let's explore the broader impact of RA 10654 and sustainable fisheries management and conservation efforts. Hindi natin basahin yan. RA 10654 was passed in 2015. I-notes niyo po yun, RA 10654, okay? 10, 2015 po yan. Amending the original Fisheries Code of 1998. Yung original, yun yung RA 8550. So, sumunod naman po doon yung 10654. Okay po. Kumbaga, in-improve yung RA 8550. This legislation is part of the Philippines' commitment to international agreements. Commitment on international agreements such as the United Nations Convention on the Law of the Sea o yung tinatawag natin UNCLOS and the Code of Conduct for Responsible Fisheries by the Food and Agriculture Organization o yung tinatawag natin FAO. So, tandaan nyo lang po yung mga abbreviation, yung UNCLOS o FAO po, ano? Sa pag-UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea. FAO po is yung tinatawag na Responsible Fisheries o yung Food and Agriculture Organization, yung FAO, no? Food and Agriculture Organization yung FAO. Bakit po, saan po ba nakakonekta ang RA 10654? Sa real-life issues like environmental awareness and the green economy by promoting sustainable fisheries management. Kung hindi po kasi aware ang mga tao sa mga magiging kalalabasan ng mga gawain po nila ng mga hindi naman tama. For example, muro ame, tsaka yung paggamit po ng mga explosives, eh, huli lang na huli, pero wala na po, nauubos na po pala. Hindi aware. Yan. So kaya kailangan na aware po ang mga tao, lalo po yung mga mangingisda. Student can engage by participating in cleanup drives at paglilinis sa mga karagatan, sa mga lawa, sa ano pa, sa mga dalampasigan, advocating against illegal fishing and supporting sustainable aquaculture. Ito nga lang, yung pagbisita nga lang sa mga ah, beach, di ba? Dapat hindi tayo nagkakalat doon. Ayan, dahil kung magkakalat tayo ay parang sinisira na rin natin ang karagatan. Pati may mga buhay doon. So these actions help conserve marine resources and contribute to broader sustainability efforts. It represents a significant advancement in fisheries management, addressing the illegal. Ayan, ito binabanggit ko kanina, IUU, ano? Illegal, unreported, and unregulated fishing, IUU. This law not only, ito, ano po nyo, no? Inote po ninyo yung IUU, illegal, unreported, unregulated fishing. This law not only strengthens conservation efforts but also integrates modern technological tools for monitoring and enforcement, ensuring sustainable fishery practices across the Philippines. So that is the lesson 1 of the unit 3. Let us go to the lesson 2. Title naman is Occupational Hazards in Fisheries. Ano ba yung mga hazard o sa pangingisda? So, Occupational Safety and Health or yung tinatawag na OSH, ano ba, gano'n pa kahalaga yon? Ensures the health, safety, and well-being of the individuals engaged in work or employment. Hindi lang ito sa pangingisda, kundi sa lahat ng work and employment. Ano po ang kinaibahan ng hazard and risk? Pag-aralan po natin. Hazard refers to any source of potential harm or adverse health effect on a person's or on a person or persons. So hazard, ito po yung pagmumulan ng mga harm, potential na harm o pagmumulan. Halimbawa, dagat. Diba? May mga hazard po yan. Ano naman yung risk? Represents the probability of harm. Parang
percentage ng harm or adverse health effects occurring when a person exposed to a hazard. Gaano ba kalala yung magiging harm isang tao pag na-expose ka sa isang hazard. Yun po yung pinagkaibahan. Yung hazard, yun po yung source ng harm, potential harm. Yung risk naman, gaano kalala. Ano po? For example, kapag malakas yung yung hazard, yung lugar, yung dagat. Yung risk naman po doon, yung taas ng yung laki ng alon. Ano po yung magiging probability ng harm, gaano kalaki. Yan lang may pinagkaiba ng hazard and risk. Relevance of occupational hazard in fisheries. Bakit daw po mahalaga? Create a safe work environment. May mga risk kasi sa fishing, ano? Ano ba? Pagkalunod. Ano pa? Pwede kang masabugan ng gagamitin mo papasabog kung mag-illegal fishing ka. Ano pa? Pwede kang sa kaso ng PCG, ano? Meron ding masusugatan ka dahil may kalaban ka, may kaaway. Gaya ng mga nangyari dun sa mga Marines po natin. Ano pa? Equipment handling and processing and navigation. So risk management in fisheries involve fishing, equipment handling, and seafood processing. Risk examples, physical injuries, harmful substances, mental stress. So physical injuries, ito yung mga physical na injury. Harmful substances, ito po yung mga chemical. Ano pa, mental stress, o na-stress. Ano mo, mag-isa sa karagatan, siyempre nakaka-stress yun. Okay po. OSH role, identifying, managing, and mitigating risk. Yan, para ano lang, mabawasan yung risk. Ano po? Pati yung risk kasi percent po ng magiging ano yan, harm, potential harm. So mabawasan or lumiit yung chance. Ergonomic health and hazard. Ito po, pag sinabi nating ergonomic is paulit-ulit na mga task. Awkward posture, standing one leg. Yan. Heavy lifting. Yan. Yung mabigat, binubuhat. Ano magiging consequence po nun? Musculoskeletal disorders. So, halimbawa, tayo nung bata. Ito, hindi mo na connected sa fishing, ano? So, ano lang po nito, nung bata ay marami kang binibitbit na bag or meron kang bag na binibitbit, sobrang bigat, araw-araw mo yung dinadala, ano nangyari sa balikat? Pababa ng pababa. So, yun na example na economic health hazard. Physical hazard in fisheries, ayan, example po niya, slippery surfaces. Siyempre, basa, madulas. Ano pa, heavy lifting, sharp objects. So, halimbawa, yung mga pamingwit, siyempre, sharp yung dulo nun, matalim yung dulo nun, pwedeng makatusok. Magkaroon tayo ng, yun yung pwedeng maging potential harm. Prevention, paano mape-prevent? Proper equipment, training. Dapat alam mong gamitin. And also yung PPE or yung personal protective equipment o tinatawag nating protective gear. Biological hazard in fisheries. O sa biological, it's all about pathogens, viruses, parasites, fungi, etc. Yung mga maliliit, yung mga microbes, ilan po yun. Paano mape-prevent? Hygiene practices, paghuhugas ng kamay, paliligo, ayan. Safe handling of seafood, health checks. Ayan. Psychosocial health concern, ayan, psycho, sa isip, tsaka yung social, pagkapwa-tao, stress, long hours, isolation, ayan. Prevention, stress, management, reasonable work hours. Siyempre, dapat magkaroon tayo ng oras lang ng pagtatrabaho. Kailangan din siyempre ng oras para sa sarili, oras para sa pamilya. Environmental, basta environment, extreme weathers, water pollution, climate change. Adaptive measure, weather monitoring. Siyempre, huwag ka naman na pumalaot kapag sobra-sobra init or sobra-sobra yung pag-ulan. Pollution control, ayan, huwag tayo gumamit ng makaka-pollute sa mga water. Sustainable practices. So, i-practice po natin yung tama. Basta sundin natin yung batas. Pag sinunod natin yung batas, ay masustain po natin yung environment or ecosystem. Chemical hazard in fisheries. Cleaning agents. Siyempre, chemicals po yun. Fuel spills. Ayan, yung mga tumatagas na mga fuel.
pati pesticides. Yan. Prevention, siyempre PPE, proper handling, safety protocols. Siyempre dapat alam din natin yung paggamit ng mga chemical, kung kailan ilalagay at saan ilalagay at saan gagamitin. So safe handling and use of chemicals. Training important, siyempre dapat alam nga natin kung paano gamitin, saan gagamitin, at kung ano yung dapat natin gamitin. Kagaya ng PPE. Dapat alam din natin yung pag-store at pagtatapon. Monitoring and maintenance, prevent contamination and exposure. Kailangan marunong tayo mag-monitor, saka mag-maintain. Yan. Yan. Bakit mahalaga daw yung training programs in fisheries? Siyempre, magkakaroon tayo ng knowledge, kaalaman. Tapos, kaugnay nito ay aware tayo, magiging aware tayo. Understanding hazard and safety measures. Ano pa? Kapag ka nagkaroon tayo ng kaalaman, naging aware tayo, mabubuo na yung skill. Ano pa? And confidence. Siyempre, mahirap naman gumamit ng isang bagay nang kinakabahan ka. Mahirap magtrabaho ng isang bagay kung kinakabahan tayo or hindi tayo confident. So, kapag nag-training tayo, so magkakaroon tayo ng kaalaman, magiging skillful tayo and also it leads to confidence. So, building a safety culture, continuous improvement. So, hindi lang dapat tayo nasasapatan sa isang pag-aaral, kundi mag-aral na mag-aral habang nabubuhay. Or umalat ng kaalaman habang nabubuhay. Okay? Yun. Kailangan lang nating laging panatilihin ang kaligtasan natin kasi isa lang ang buhay. Hindi naman napapalitan ng buhay. Diba? Di natin, alam mo, namatay yung isang mong kasamahan dahil sa'yo, yun. Hindi natin siya mapapalitan. Isa lang yung buhay niya. Kaya tandaan po lang natin yung OSH, Occupational Safety and Health, para bumaba yung hazard and risk. Or bumaba yung risk lang pala, I mean. So did you know that the fishing industry is one of the most hazardous occupations in the world? Ayan, siyempre maraming nalulunod. Ayan. According to the International Labour Organization or ILO, fishers have a significantly higher risk of work-related injuries and illnesses compared to other professions. So kung gusto mong ma-stress, magkaroon ka ng maraming problema, ayan, try mong mag-fisheries. Fisheries are vital to the Philippine economy but come with significant risks. Addressing occupational safety and health hazard help students contribute to social issues and advocacies like the green economy, supporting initiatives that create jobs and protect the environment, promote sustainable fishing practices, this balance of economic growth with environmental preservation, ensuring the long-term viability of the fisheries industry. Ang tinutukoy lang po dito, kailangan maalam tayo sa occupational safety and health. Ibig sabihin, kailangan maalam tayo sa kung paano natin mapapangalagaan ang ating mga sarili kung tayo ay mag-engage sa pag-iingisda. Yan. So si Captain Henry K. Wallace was an early advocate for safety in fisheries industry. Basta kapag narinig yung Henry K. Wallace po na yan, siya ay advocate. Saan? Sa safety of fisheries industry. Implementing proper safety measures such as wearing protective gear. Ito, paulit-ulit lang naman po, no? So, sinamarize lang. Maintaining hygiene, adhering to ergonomic practices. So, yung pagsunod din sa mga batas, so kailangan din po yun para ma-maintain na nga ang ecosystem. So, that conclude our Unit 3. Ano po, Lesson 1 and Lesson 2. So, madali na lang po intindihin. Sana ay marami kayo na take down notes kahit pa paano. Gawin na po ninyo ang performance task para kayo ay hindi na po mabinbin sa inyong mga performance task. And also, sagutan na po yung quiz para hindi rin po mabinbin sa inyong mga quiz. Malaki pong bagay ang quiz. Ito po, ay sagutan ng tama. Ito po, huwag niyo pong sasagutan ng basta-basta lang. Kasi, bababa ang inyong marka. Ito po, kailangan po maipasa ang bawat quiz. Kaya sagutan niyo po pa kapag alam niyo na po yung mga bagay-bagay dyan. So mag-review kayo, no? Yung mga tinik down notes po ninyo dyan,
Yan po yung magiging reviewer nyo and kaugnay po niyan yung paggawa po nyo ng performance task. So I hope na marami kayong natutunan kahit paano and salamat sa subaybay pa rin sa ating discussion at nakatulong nawa ang video na ito para maging maalam kayo dito sa Agri-Fishery Arts.